Isa yan sa mga pag-uusapan natin, mga kapatid, ha? Ay, wag ho kayong mag-alala. Sunshine. Yung si Senador Trillanes, ay hindi nyo na naabutan yung balita kanina. Pinag-aaralan na po ni Secretary Salvador Panelo ang Presidential Legal Counsel. Si Secretary Panelo, mamaya kausapin natin. Mukhang may paglabag daw sa binigay na amnestiya ni Pangulong Noynoy Aquino dito kay Trillanes. Hindi ba nagkudita yan? Ang kudita po, ang kaso niyan habang buhay na pagkabilanggo. Kung may death penalty pa tayo, bitay po yan. Treason ang tawag mo dyan. Ha? Treason, yung pagre-rebelde mo. Sundalo ka, tagapagtanggol ka ng konstitusyon ng bansa. Biglang magre-rebelde ka. Treason ang tawag doon. Ha? Yung ika nga, trinaydor mo yung iyong bayan. Ang ginawa ni Noynoy, yung pala, may plano na talaga itong dalawa na ito. Magiging supporter pala ni Noynoy ito. Magiging tuta pala ng Noynoy administration itong Trillanes. Kaya pinakawalan niya. Sige, Trillanes, papakawalan kita, ha? Pero bahala ka na sa akin dyan sa Senado. Yes, sir, yes, sir. Yes, sir. Hindi pa tapos. At saka, yes, sir, yes, sir. Yes, sir, yes, sir. Ayan. Pero ngayon po, pinare-review at re-reviewin daw ni Secretary Sal Panelo, mukhang may mga paglabag daw. Kasi po yung pagbibigay ng amnestiya, meron po yung konsiderasyon. May sinusunod po yan ng mga alituntunin. Hindi basta-bastang ibinibigay lang po ng Pangulo yan kahit kanino. Meron pong mga patakaran, may proseso yan. Mukhang nasisilip po ni Secretary Salvador Panelo, may paglabag na ginawa ang Pinoy. Entonces, pag may paglabag po ito, pwede pong ibalik sa kulungan si Senador... Senador Demonyo? Senador Antonio? Anong Demonyo? Ikaw naman loko itong engineer namin. Antonio! Natakpan lang ng papel. Pasensya na. Kasi ang nababasa ko lang ang NIO. Antonio pala, natatago yung ANTO. Nabasa ko lang NIO. So, akala ko Senador Demonyo Trillanes. Antonio. Senador Antonio Trillanes. May kalalagyan itong mamang ito. Sabi ni Secretary Panelo, mukhang may paglabag daw. So, ito'y sinisilip niya na. At kung may paglabag ito, pwede pong ipa-arrestong muli itong si Senador Trillanes at ilagak sa kulungan. Baka marami pong matutuwa, magiyay palakpakan. Ayan sa Facebook, puro tawanan ng tawanan yung mga tao. Abangan na lamang ho natin yung pangako ni Secretary Sal Panelo. Anyway, isa pa sa pag-uusapan natin yan. Isa pang pag-uusapan natin, mga kapatid, ha? Ito pong... naalala nyo ba, itong si Secretary Gina Lopez, isa pa itong sakit sa ulo kay Manong Digong. Nagmamayabang. Ipapasara ko, I will close down all the mines for violating. I will close down all the mines that are operating on the watershed. Secretary Lopez, daldal ka ng daldal, ngak-ngak ka ng ngak-ngak. Bakit yung isang quarry sa Batangas na ang pangalan ay Balfour, na sa may watershed ng Batangas, nagkakwari, tinitibag-tibag yung mga bato at hinuhukay? Ma'am, pakisagot nga. What in the... Salita ka ng salita, sasabihin mo ng, I will have to close down everything that is close to the watershed. I will shut them down. Well then, Secretary Gina Lopez, how come the Balfour Quarry is still operating in Batangas? Secretary, pakisagot nga. Huwag mong sabihin hindi mo alam yan. Huwag mong sabihin tinatago sa iyo ni Leo Hasareno yan. Malaki po yung Balfour na yan. Tanungin mo yung mga taga Batangas. Secretary, huwag mo nang dagdagan ang sakit ng ulo ng Pangulo. Marami ng problema ang Pangulo. Tumulong ka na lang. Huwag kang pabigat.
halos magkandara pa na ang supporter ng Manong Digong Duterte sa pagsuporta. Ikaw naman, dadagdag ka sa problema. Kung dagdag ka sa problema, lumayas ka na lang dyan. Pati ba naman ikaw, bibit-bitin pa ng mga Duterte supporter? Lumayas ka na lang dyan. Wala kang karapatan na umupo dyan. Salita ka ng salita, wala kang salita. Huwag mong gayahin ng Manong Digong na may isang salita. Ikaw, nagmamayabang ka na, I'm closing down all the mines that are in watershed. Bakit itong Balfour sa Batangas hindi mo maipasara? Porket meron kayong stocks dyan ng iyong mga pamilya? Manong Digong, diretso. Sinabing dadanak ko doon, dadanak. Sinabing walang kurap, sinibak. Ganun. Kung gusto mong gayahin si Duterte, gayahin mo. Pero hindi mo kayang pantayan. Kaya kung hindi mo kayang pantayan, lumayas kayo. At sa lahat ng mga miyembro ng gabinete, mga sir, mga ma'am, utang na loob. Isa lang po ang gagayahin ninyo. Kung po pwede, bukod po sa inyong tanggapan na may mga litrato ni Duterte sa uluhan ninyo, iuwi nyo yung litrato, ilagay nyo yung litrato ni Duterte doon sa salamin. Para tuwing umaga kayo magsusuklay, nakikita nyo ang mukha ni Duterte. Na yun ang inyong gagayahin. Ganun lang kasimple yun Pagdating mo sa kotse, kung gusto mo, ilagay mo rin doon sa, dahil may driver ka, doon sa headrest, ipaskil mo rin yung litrato ni Manong Digong. Para nakikita mo. Tingnan mo sa Thailand. Pansinin mo yun, di ba? Kahit saan ka pumunta, may litrato ng hari ng Thailand. Para paalala sa kanila na umayos kayo, itong hari natin, maayos. Ganon din sa Saudi. Pumunta ka kahit saang anggulo, kahit saan ka pumunta, may litrato ng hari. Naaalala nila. Siguro kailangan din, huwag naman yung taong bayan. Kayo lang, mga miyembro ng gabinete, mga nasa gobyerno, ilagay nyo sa wallet ninyo litrato ni Manong Digong. Dalawang purpose noon, para ipaalala sa iyo, umayos ka, magtrabaho ka. Pangalawa, binabantayan ka at baka masibak ka. Pero lang ka, simple yun. Mariosep. Ayan po ang mga pag-uusapan natin at ang ating tanong ngayong umaga. Kailangan na ba talagang palitan ni Manong Digong si Gina Lopez? #appointment. Wala po dagdag pabigat lamang po ito Salita na salita. Kaya po natin na sisilip ito kasi malapit na po yung kanyang pagharap sa Commission on Appointments. Dalangin ko lamang wag ma-appoint ito. Bakit kanyo? Kasi pag na-appoint ito, baka gumawa ng kapalpakan. Ngayon nga, palpak na nga Masilip ang bato, ang tama kay Manong Digong. Ganun lang ho kasimple yun. Yung mga kapalpakan, good morning Sir Jacob. Yung mga kapalpakan ng mga nasa gobyerno, ang tatamaan si Manong Digong. Ganun ho yun Protégé ka Ikaw yung sumasalamin sa boss mo. So ang tingin ng tao sa iyo, ikaw si tao ka ni Manong Digong. So pag sumablay ka, sablay si Manong Digong. Kaya nga sir, Manong Digong, sibakin mo na ito. Huwag mo nang intayin na hindi appoint ng Commission on Appointment. Anyway mga kapatid, yan ang mga pag-uusapan po natin ngayong umaga, 8:25 in the morning. Sige, okay na yan. Tatlong topic na yung pinag-uusapan natin. And then, yung update doon sa, yung pangatlong topic natin, IB, yung update doon sa botohan kagabi na sinasabi mo, hindi yan. Reklamo, hindi yan. Update doon sa death penalty bill. Pumasa na raw sa second reading. Kagabi, nagbotohan sila. Pero, ewan ko mga kapatid, dagdagan ko lang ng sakit ng ulo ninyo. Akalaan mo ba namang pag nagnakaw ka sa kaban ng bayan, libre ka? Hindi ka kasama sa death penalty? My goodness! Sino gumawa niyan? Mga mambabatas. Pag nang-rape ka ng 4 na taong gulang na bata at pinatay mo pa, hindi ka kasama sa death penalty? Punyetas! Judas Hestas Barabas. Anong klaseng death penalty yan? Walang silbi.